Okay, mga ka-agree, ngayong araw po ay mag-harvest tayo o magkukumpay ng dahon ng mulberry at magtatanim ng mulberry. Yan po, may mga malalaking puno tayo dito, masyadong mataas na. So, yung gagawin natin ngayong araw ay puputulin natin yan at kukunin yung dahon, pangkumpay sa kambing at itatanim natin yung kanyang mga sanga. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Kasi nga, tinanim natin yan noong last years, hindi para sa bunga, kundi para po pangkumpay sa ating mga kambing. Pero hindi na po mapakita natin yan dahil wala tayong tripod sa ngayon. So puputulin ko lang yan, kukumpayin, lagay sa loob ng sako yung dahon. At yung mga sanga niya mamaya ipapakita natin kung paano ba natin yan itatanim. Yung ating mga mulberry, mga langga. Gaya lang po ng pagtanim ko dito ng mga malunggay. Yung mga malunggay ko natubo na, nabuhay na. Sige po. So yun po, putulin natin mula dyan. Yung mulberry po ay tinatanim natin via cuttings. May nagpapatubo niyan sa paso at bago i-transfer sa field ay buhay na. Pero kahit po puputulin natin yung mga stems niya at itanim po sa mga gilid-gilid, sa mga pangpang, matutubo po siya. Wag lang po itanim sa mga swampy area. Mahirap magpatubo yan sa mga swampy area. Pero sa mga lugar na kahit palaging inuulan or didiligan, basta hindi po swampy, mabilis po yung matubo as long na hindi po siya nagalaw ng mga hayop. Kaya po ng kambing, kalabaw, baka, ganun po, hindi po siya nagalaw para hindi po ma-move yung kanyang puno, dire-diretso yung pagtubo ng kanyang mga roots, mga langga. Sige po, kukumpayin ko muna yung mga dahon, sayang may sako tayo dito. So yun mga langga, napuno na natin yung sako, dami na nating pwedeng pangtanim. Yung next na gagawin po natin dyan ay ikakat po natin siya sa desired na length, kahit 1 feet hanggang 2 feet po, 1 foot to 2 feet po ay pwede na po siya. At itatanim po natin yan sa mga area dito na hindi masyadong sagaba sa magiging main plants. Sa mga sulok-sulok po na area, itatanim natin yan. Kahit na medyo may kasikipan yung pagtanim yan, okay lang po mga ka-agree. Kahit mga mga 1 meter apart lang, o kahit nga less than 1 meter, pwede po mga ka-agree, kasi hindi naman natin pinipresume na mabubuhay po lahat. Kaya yun yung gagawin natin. Maybe dyan, or doon sa mga gilid-gilid, or doon sa gilid-gilid sa banda sa kabila, doon po natin yan itatanim ka-agree. So puputulin na muna natin ito at a desired length, mga 1 foot to 2 feet. So yun mga ka-farm, na putulan po natin. At pag tatanim po natin yan, hindi po natin ito diretsong siyang itutusok. Nagamit po tayo ng guide. Ito po, ito yung ipang tusok muna natin, pambutas sa lupa bago po yan itatanim. Kasi po pag nasira po kasi yung mga line ng skin niya, outer skin niya, yun po, mahirap pang lalabas yung mga roots. Kaya dapat hindi siya direktang itutusok sa lupa. May pambutas tayo sa lupa para hindi po masisira yung outer skin niya. Mas mabilis po siyang matubo mga langga. So yun yung gagawin natin, at doon po tayo banda muna magtatanim. Yung iba dito baka mamayang hapon na yan itanim, kasi nga mauubusan tayo ng oras. At pag inubos pa natin yan, makulimlim naman yung panahon, walang problema yan mga langga. Mas maganda itong panahon na makulimlim para hindi po mabilis na ma-drain itong ating mga pangtanim na mulberry. So ipakita natin sa inyo paano tayo nagkumpay, paano tayo nagtanim ng mulberry ngayong araw. So yun mga ka-agree, may nagawa na po tayong mga guide dito. So direct lang natin dito at pakin yung puno. Yun po. At after some time na matubo na po ito sila, ay update ko po kayo mga ka-agree tungkol po dito sa ating mga pinagtatanim na mulberry.
Yan po. Iba talaga pag may guide na. Kasi ilalagay mo na lang at apakan ng mahigpit sa puno sa ilalim para siguradong mabubuhay po siya, mga ka-agree. Pero again, sinasabi natin sa inyo, hindi po tayo 100% sure na mabubuhay po silang lahat. Pero pwede po na marami yung mabubuhay sa kanila kasi yan ang yung nangyari doon sa kabila. Yung pinagkunan natin itong planting materials nito. Yan na rin yung ginawa natin dati. Kasi 2 puno lang yung itinanim natin doon. So dito ko na nilagay, nakahilera na. Para hindi naman aabutin ng kambing mula sa labas yung ating mulberry pag na tubo na sila, mga kaagi. So gagawin ko ay tanim ko na lang muna siguro lahat para ma-video pagkatapos po itong area na ito. So yun mga kaagri, na tanim na po natin yung mga unang pinutol natin na planting material nating mulberry hanggang dun. So maybe mamayang hapon or bukas pagpatuloy natin pagtanim, umabot po doon sa ilalim, may tanim na po tayo doon. So ibig sabihin yung ibang hindi nakuha dyan, pag itatanim po natin malamang doon sa kabila, doon sa gilid ng kanal, mula doon sa taas papunta po doon sa ilalim, para pag natubo po yan mga kaagi, marami po tayong makukunang pagkumpay na mulberry leaves para sa ating mga kambing. Kasi po isa yan sa mga forages na kailangan talaga ng ating mga kambing. So yan, yung pinutol natin, tutubo ng marami ng bago yan. So at least okay na talaga mga ka-agree. So hanggang dito na lang muna yung ito, mamaya ko na lang gagalawin yan ako. Marami na tayong pangkumpay dito at abutan tayo ng tanghali. Hanggang sa muli po, Agritechnics TV po. Maraming salamat po. Yun yung pinakita natin kung paano ba itanim yan. Napakasimple lang po. Basta i-guide nyo po yung lupa na pagtutusukan ng pantanim natin. At magtanim po tayo sa mga time na may ulan pa. Kasi iba talaga pag yung ulan yung nagdidilig sa pantanim nating mga mulberry, mga langga. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po. Maraming salamat. Bye-bye na. Hanggang dito na lang. May pandagdag na tayong forage. Aside sa ating mga napier grass, may tayong malunggay. Kulang pa. Kunti lang yung malunggay. Maraming salamat. Ito kasi yung area natin na pinagtaniman ng ating mga lakatan. Ito yung latest po natin.